Hello, hello, hello everyone! Andito na naman tayo sa 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. Sasamahan tayo sa araw na ito ng pag-inom ng ating mainit at tsaa. Pero hindi pa siya senior, walang iba kundi si Brother James Santos. Let us praise the Lord and give Him thanks. So Brother James, nagpapatuloy tayo sa mga pagninilay natin ngayong Kwaresma, Lenten reflections pa rin tayo, pero pilit nating hinahanap, finding hope in sorrow. Kasi sabi nga natin, hindi lang naman puro saya. Ang katotohanan ng buhay, minsan maayos na no? Swabing-swabe na ang takbo ng buhay, pero biglang nagkakaroon ng daluyong, nagkakaroon ng mga waves. Kaya nga, hiramin uli natin sa panalangin naman ito. It is the prayer of Pope Francis that the Jubilee year may provide us an opportunity to be renewed in hope, an opportunity for conversion, reconciliation with God, through the sacrament of penance, obtaining indulgences through God's mercy, renewing our faith and love through hope, and proclaiming God's love to the many people suffering in today's world. So, laging itong pag-asang ito ay nag-aakay sa atin. Mula pa lang nung pagkabata mo, mula pa lang sa panahon ng buhay ninyo dun sa parokya, buhay ng parents mo as OFW, tapos sumunod naman, crisis din in a certain sense kasi nasa seminaryo ka na pero nagkasakit naman sila, pero nagkaroon na naman magandang opportunity, nagtrabaho, pero patuloy yung iyong pagtulong sa kapwa, pero ang hirap na nung buhay ninyo, magkahihiwalay na kayo talaga. Okay. Ibang-iba na, parang you're living on your own, pero at least ang hope doon, pinayagan ka na bumalik sa seminaryo habang sila nasa Tacloban. Alam mo na yung buhay ng seminaryo di ba? Buhay seminarista, dumadalaw yung parents. Pag bumalik ka na ngayon sa seminaryo, wala nang parents na dadalaw sa'yo. So, kumusta naman ang pagbabalik seminaryo? Opo. So, ang nangyari, pagbalik ko sa Manila, nagpapasalamat ako dun na pinayagan nila ako na bumalik sa seminaryo. Pero, at the same time, inaalala ko pa rin siyempre kung sino mag-aalaga sa kanila. So, parang sabi ko kay Lord, Lord, bigyan mo muna ako ng 1 taon. Mag-iipon ako, tapos kung ano man yung maipon ko, ibibigay ko sa parents ko. Tapos, papasok na ako sa seminaryo. Pero, ang nangyari po, after 1 month, nung pagkikita namin, nung pagdalaw ko sa kanila, dumating po yung bagyong Yolanda, yung super typhoon Yolanda. And the night before, nag-uusap pa kami na tinawagan ko pa sila kasi malaking balita yun na may malaking bagyo na darating sa Pilipinas, ganyan. Parang signal number 5 ba? Basta super typhoon yung tawag, di ba? So, tinawagan ko sila, kinumusta ko sila. Sabi nila, okay naman kami rito, magkakasama kami dito, dinalaw namin yung apo. Tapos maya-maya rin, uwi na rin kami. So, gabi yun. So, natulog ako. Tapos, kinabukasan, binuksan ko yung TV. Pagkakita ko, ang laki talaga nung bagyo. As in, yung baha. As in, ang taas nung baha. Naalala ko si Atom Araulio, nagre-report siya nun. From first floor, umakyat siya sa second floor. Tapos, mula sa second floor, nakita niya, biglang taas yung baha. So, sabi niya, kung hindi ako nakaakyat, nalunod na ako. Yun sabi niya. So ako, kinabahan na ako noon. Sabi ko, tas tinatry ko silang kontakin, wala nang signal, ganyan. So, dasal ako ng dasal noon. Naalala ko, kasama ko po kasi yung kapatid ng daddy ko, yung tita ko. Sabi ko, tita, mag-rosary tayo, pagdasal natin sila, mami at daddy, ganyan. So, nagro-rosary kami noon, ganyan. Tapos hapon, nakatanggap ako ng tawag mula sa kapatid ko, yung bunso kong kapatid. Sabi niya, Kuya, si ate, nakausap ko sa phone. Sabi niya, nasa Cebu na sila. Nakalipad sila. Oo, so ako parang, I felt relieved na safe sila, ganyan. Pero tinatanong ko, kumusta sila mami at daddy, ganyan.
Di na makasagot yung kapatid ko noong time na yon. Hanggang sa sabi niya, "Kuya, nawawala sila." So ako parang, paano yan? Paano natin sila hanapin? Ganyan. Nag-post na ako sa Facebook agad na sabi ko, nawawala yung parents ko kung may nakakita. Ganyan. Tapos nung mga ilang araw, nakausap ko na yung ate ko. Tapos kinuwento niya nga na sabi nung mga kapitbahay, nakita daw nila yung parents ko na nakalabas daw ng bahay. Pero kasi nung time na yon nangyari yung bagyo, 6:00 ng umaga, mabilis daw yung pagtaas ng tubig. Yung unang bugso daw, hanggang sa dibdib daw. Tapos yung pangalawa daw, abot na daw sa kisame. So talagang nakita daw nung mga kapitbahay ng parents ko na tinry na nilang tumawid para sa mas mataas na lugar kasi yung bahay nila bungalow lang po. Pero nag-struggle sila and yung daddy ko, hawak-hawak niya yung mami ko. May certain point daw na yung mami ko nalunod na nakayuko na daw yung ulo pero yung daddy ko patuloy na hinahawakan siya, inaakay siya. Tapos yung mga kapitbahay daw, nagtali-tali sila ng mga kumot, lahat doon makita nila. Tapos binato daw nila sa daddy ko. Tapos yung daddy ko, nahawakan niya daw yun. Hawak-hawak niya yung mami ko. Nung hinihila na sila, sabi nung mga kapitbahay, masyadong mabigat. Bitawan mo na siya, bitawan mo na siya, wala na siya, bitawan mo na siya. Pero yung daddy ko, parang ayaw niya pa rin. Tapos bumugso daw yung mga alon. Nakabitaw yung papa ko, yung daddy ko, tapos natangay sila ng baha. Yun na daw po yung huling pagkakita sa kanila. Kaya, nung narinig ko yun sa ate ko, talagang parang, yung totoo pala yung expression, yung talagang parang nagsaklob yung parang yung gumuho yung lahat. Sabi ko, saan natin sila hanapin? Gusto kong lumipad doon, gusto kong pumunta doon. Ako mismo yung maghahanap kung nasaan sila, pero hindi pwede kasi nasira yung airport. So talagang I really felt helpless nung time po na yon. Talagang shock, tsaka devastated ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang naisip ko lang talaga magdasal. And naalala ko may isang punto doon na nagpunta ako sa chapel sa PGH. Kasi doon ako lagi nagdadasal noon. Kasi madalas nga nung time na yun, nasa PGH na ako. Wala, napaluhod na lang talaga ako. Parang sabi ko, suko na ako, Lord, kasi hindi ko naiintindihan kung bakit nangyari to at ba't ganito pa yung nangyari sa magulang ko. Hindi ko alam kung saan sila hahanapin. Talagang humagulgol na lang ako ng iyak. Kumbaga, sinuko ko na sila sa kanya. And unti-unti napatingin ako dun sa cross dun sa chapel, sa PGH. And ewan ko, parang naramdaman ko lang na sinasabi sa akin ni Lord na, James, narito ako. Nararamdaman ko kung ano yung nararamdaman mong sakit sa pagkakataon na ito. Pero kasama mo ko. Nakita ko nga siya nga, oo nga, nakapako rin kayo sa cross, nagsasuffer din kayo, Lord. Nagsasuffer ako. And at that moment, parang pakiramdam ko, nakikiisa talaga siya dun sa sakit na nararamdaman ko. Sa mga tanong na walang sagot nung mga pagkakataon na yon, parang yun yung nagbigay sa akin ng reassurance na hindi ka nag-iisa, kasama mo ko. Sabay natin tatahakin itong sakit na nararamdaman mo, itong pagkawala ng magulang. And parang nagkaroon ako ng nabuhayan ako sa loob ko na naramdaman ko hindi ako nag-iisa dito sa paglalakbay na ito, na sinasamahan niya ako. And alala ko, nagro-rosaryo na ako noon, iyak ako na iyak. Naramdaman ko rin yung yakap ni Mama Mary, na parang nire-reassure niya ako na kahit ako, dumaan din ako, naramdaman ko rin yung sakit nung namatay yung aking anak. Parang lumabas din yung image ni Mama Mary standing on the foot of the cross, at the foot of the cross. Jesus forsaken, Mama Mary is desolate at that moment. And I felt
one with them nung mga pagkakataon na yun. Na sinasamahan nila ako nung mga pagkakataon na yun. Kaya parang nagkaroon ako ng reassurance po. And nagkaroon ng invitation doon sa kung saan ako nag-work na magpaabot ng tulong sa mga victims din ng Typhoon Yolanda. And nag-volunteer po ako. And doon sa isang moment na yun, nagpunta kami sa Hospicio de San Jose. Doon po dinala yung ibang mga victims. May nakausap akong mag-asawa na nawalan sila ng anak. Tapos kinuwento ko, ako po nawawala rin po yung magulang ko. Sila anak ang nawala. Sa'yo magulang ang nawala. So Opo. Brother James, napakabigat no, nung pinagdaanan at isang bagay na mahirap ipaliwanag nung mga panahon na yon. Pero nandun yung reassuring love of God. Habang pinakikinggan kita, binabalikan ko yung pagkabata mo na nung tinanong ka ni Father Benny, ano ang tunog ng puso ni Jesus? Ano yung tibok? Paano ang tunog nito? Nakakatuwa ang sagot mo dahil bata ka pa. At ang sinabi niya, mahal kita. James, mahal kita. And after many, many years, habang tinititigan mo si Jesus sa kanyang krus, muli tumibok ang kanyang puso. Pero ngayon ibang level, ang pagtibok ng puso niya, mas malalim. Mas malalim yung assurance na, James, sa pinagdadaanan mo, maniwala ka, mahal na mahal kita. And I believe that it was a different message coming from God. Kasi kahit anong gawin mo, magulang yan. At hindi ordinaryong nawala ang kanilang pagkawala. Tragedy na matatawag. But you had to hold on to that word of God, to the assurance of God, di ba? So, salamat sa Diyos, merong pag-asa. Yung pag-asa na yun na naniniwala ka na hindi doon nagtatapos ang kwento. Pero ang very reassuring doon sa mga kinuwento mo, marami kasi tayong biktima ng Yolanda na hindi na nila nakita talaga. Hindi nila alam yung kwento. Kahit yung kwento lang, walang closure. Di ba? Yung parang nawala na lang sila, nahipan, wala na, walang kwento. Pero sa'yo, nandun yung mga kapitbahay, niloob ng Diyos na may nakasaksi nung actual na nangyari. Kasi yung ibang kapatid natin nakakakilabot isipin, pero walang closure eh. Parang period, namatay sila sa Yolanda, tapos na. Pero sa'yo, no, na-amazing na ang Diyos, pinadalan kayo ng mabubuting tao. Hindi lang yung nasaksihan, naghagis pa nung mga kumot na pinagdugtong-dugtong, trying to save them. Pero at the end, hindi kayang bitawan ng father mo, ang mami mo. Opo. Bandang huli, yung daluyong na ang nagpabitaw sa kanilang dalawa. So, hindi ko alam, I am groping for words because this is truly a tragedy. So, hindi ko alam paano mo kinaya na ipagpatuloy mo pa rin yung buhay mo, knowing na ganun yung pagkawala nila at nag-volunteer ka pa. Opo. Nagkaroon ka pa ng energy, imbis na magmukmok, mag-grieve ka na lang, di ba? Pero ikaw, nahanap mo pa rin yung energy mo to help out. Opo. In-extend mo pa rin yung sarili mo. Pero to this day, hindi mo na talaga nakita yung kanilang mga bangkay. Nangyari po, bale, after po kasi pumasok na ako sa seminaryo po. Kumbaga na-lead ako sa mga Jesuita, sa Jesuits po. Sila po yung nag-accompany sa akin nung time na yon. And until such time po na pumasok na nga po ako. Isang retreat po, last 2023, matagal na. Kumbaga para sa akin, tanggap ko naman na po na hindi na namin makikita yung katawan nila. Pinagpasa Diyos ko na yon. And I think yun yung, kumbaga yung hope na pinanghahawakan ko na someday, magkikita-kita kami muli. Pero after nung isang retreat ko po, nakatanggap ako ng message po sa ate ko na sinabi niya, James, nahanap na nila si Daddy.
Tapos sabi ko, ha? Paano? Yung DNA samples po pala kasi, before po nun, nagbigay kami ng DNA samples namin. Tapos before po pala nila nililibing yung mga bangkay na nakikita nila, kumukuha sila ng samples. Opo. So, nung ano na yon, nag-match daw po yung DNA. And nakalibing daw po yung daddy ko doon sa mass grave po. So, iyak lang ako ng iyak noon kasi parang pakiramdam ko closure po yun na kahit nawala na sila, parang malaman na nandun sila. Kumbaga sa mass grave kung saan rin kami dumadalaw every undas. Ako po, tuwing meron akong bakasyon, nakakauwi po ako, I always see to it na dadalaw po talaga ako dun sa mass grave. So yung spot ng mass grave, Opo. andun lahat ng mga unidentified, ika nga. Kasi po, naglagay po kami doon ng memorial. Hindi namin alam na doon din pala po nakalibing. Talaga? Opo. Kasi inisip namin baka napunta sila sa dagat. Oo. Opo. Sa ibang isla na sa sila ibang napunta. Isla, opo, yung katawan. Kasi kwento po nila, after a day or 2 days, kasi nag-decompose na daw yung katawan, inililibing na daw po nila kaagad. Diretso, kasi basayan eh. Opo. So, nakakatuwa naman na kumuha sila ng mga samples, tapos sa NBI, inaano po nila, minamatch nila. So, after, that was 2013 po, after 10 years, ayun po. Grabe, no? Let us praise the Lord. So alam mo, Brother James, nakakatuwa itong discovery namin, ha? Hindi lang dun sa aspect ng personal side ng buhay mo. Pero yung ang dami-dami palang ginawa din ng kapwa-tao natin, no? That they went out of their way. Imaginin mo, bago ilibing, kukuhaan ng DNA sample. Matrabaho yun. Kasi may libo-libo yun, di ba? Talagang we lost count already. Pero painstakingly, inisa-isa nila. And 10 years after, para ma-declare sa'yo na match yung DNA nyo at ng daddy mo, ang laking bagay nun. Ibig sabihin, nagpapatuloy pala, no, ang gawain para magkaroon ng closure, bagamat nabigyan na ng dissenting paglilibing ang mga Pilipinong kapatid natin. Pero at least for the families, para yung healing ba, tuloy-tuloy. And 10 years after yan. Amazing. So nakakatuwa ho, yung pinagtutulong-tulungan natin lahat. At ikaw naman, how are you 10 years after? Kumusta ka na ngayon sa pinagdadaanan mo sa iyong buhay? Kitang-kita naman, hindi ka nawala ng pag-asa. Kasi pinagpatuloy mo pa rin ang iyong bokasyon in spite of that tragedy in your life. But how are you now? Opo, bali po, para sa akin, bonus na yon. Kasi sobra-sobra po yung pagmamahal at paggabay na naranasan ko sa Panginoon sa kabila po nung mga na trahedya po na naranasan namin. Kasi pagkatapos po nun, 2014, pumasok po ako sa candidacy house po namin. Nag-discern po ako. And 2015, pumunta po dito si Pope Francis, di ba po? Dumalaw po siya dun sa Tacloban. Yes. At ramdam na ramdam ko po yung kanyang mga salita nung mga time na yun na I may be late, but I am here. I am here. And parang yun din yung sabi sa akin ni Lord nung time na nagdadasal ako, na I am here, James. Yung reassurance na sinasamahan kita. Kaya ramdam na ramdam ko yun nung sinabi ni Pope Francis na nandito ako. Kumbaga mula sa kanya para naramdaman ko yung pagmamahal ng Diyos na sinasamahan niya tayo sa hirap at mga pagsubok sa buhay. So dala-dala ko yun hanggang sa pumasok po ako sa novitiate, sa Sacred Heart Novitiate po. Pakiramdam ko noon, gusto kong isipin na sana nandito sila Mommy at Daddy, na hinatid rin po nila ako papasok sa novitiate at makita nila, masaksihan po nila na pinursu ko po yung bokasyon na sinabi ko po sa kanila na nais kong tahakin. Pero nung mga pagkakataon na yun, naramdaman ko pa rin yung presensya nila, yung pagmamahal nila.
na yung pananampalataya na in-instill po nila sa akin. And yun po yung pinagkakapitan ko. And ngayon bilang Jesuita po, yun din po yung the same love and faith that I share dun sa mga tao na nakakasalamuha ko po. Na-assign na ako sa iba't ibang apostolate areas, sa Payata, sa Bukidnon. And yun po yung dala-dala ko sa kanila, yung karanasan po nung pagmamahal, tsaka nung pananampalataya na ibinigay sa akin ng aking mga magulang. So, parang tunay na tunay sa kwento mo, Brother James, no? Faith, hope, and love. Love. So, yung two giants daw, di ba? Faith and love. Opo. Binigay sa iyo yun ng mommy at daddy mo. At ang nag-akay sa iyo ay ang pag-asa. Pag-asa. Kaya Opo. nandito ka ngayon sa buhay na kung saan tinawag ka ng Panginoon. Hindi mo Opo. pwedeng sabihin, ikaw ang pumili. Nauna ka ng pinili ng ating Panginoon. So, can you orient us yung buhay mo sa Jesuita? Opo. Kasi meron ng brother talaga yung pangalan mo. Opo. Tapos meron na talagang SJ yung pangalan mo. Opo. So, ilang taon yan bago, di ba may mga, ano man tawag sa ganyan, yung Formation, vows, ganon. opo. So, bali pagpasok po sa Sacred Heart Novitiate, may 2 years po na novices po kami. So, hinahanda po kami para mag-take ng 30-day retreat, yung spiritual exercises po ni St. Ignatius. And then, after po nun, we go through yung mga different experiments po. Kumbaga, very incarnational. Kumbaga, parang tulad nung pagkakatawang tao ni Kristo, nakikisalamuha rin po kami sa iba't ibang estado, aspeto ng lipunan. So nagkaroon kami ng mga experiments sa ospital. So nakipasalamuha kami sa mga may sakit. Padala rin po kami sa Bukidnon for our mission trials. Tapos meron din pong time na nagtrabaho kami. Hindi namin sinabi na mga seminarista kami, na brothers kami. Para lang maranasan din po talaga yung karanasan po ng ating mga kapwa manggagawa po. So, 2 years of 2 years po yan, Okay. novitiate. Tapos at the end po, magbabaws po kami. And sa Jesuits po kasi, yung unang vows po namin, perpetual na po iyon. So talaga nung pagkakataon na yun, ramdam ko po yung pagbibigay ko ng sarili sa Panginoon. Na yung hope ko dati talaga, I would like to dedicate my life in the service of the Lord. And nung nag-vows po ako nun, vows of chastity, poverty, and obedience, ramdam ko po yun na sinasabi ko yun sa Panginoon as a response sa matinding pagmamahal na ibinigay at pinaranas niya sa akin sa buhay. Parang ang tagal mong inintay yung moment na yun, Moment po na yun. At yung pala, hindi ka pa hinog, hindi pa yun ang panahon mo dati. May pagdadaanan ka pala kasi na proseso at ito nga yun, finally. Kaya perpetual vow pala agad sa inyo, walang temporary vows. Wala po. So after that, after the vows, Kasama sa formation namin talagang pinag-aaral po kami. So, pag lipat namin sa Loyola House of Studies, nag-aral po kami sa juniorate ng mga humanities, philosophy. Tapos, in the middle, may regency po. Pero sa Jesuita po, yung regency, i-assign ka sa isang Jesuit community na kumbaga mararanasan mo yung buhay talaga na pagiging Jesuita. And in my case po, pinadala po ako sa Sacred Heart School Ateneo de Cebu. Opo, so nagturo po ako doon. so ilang taon ka doon? So 2 years po 2 ako. years din yan. Ang mahirap doon, pandemic time po. Oh, doon ka inabot. Doon po ako inabot. Online po yung lahat. Parang 4 times ko lang yata nakita yung mga estudyante ko ng physical. So, pero yung time na yun, ang challenge is how to continue to be hopeful despite of the pandemic situation Tama. parang nung panahon na yun, hindi natin alam kung ano mangyayari. Ikaw mismo uncertain ka. Uncertain so din how can ako. you share that hope to others? Sa mga Ikaw hindi mo rin alam. Sa mga students ko, sa mga co-teachers ko, and politically, ang dami rin po nangyayari in the background. So parang, how do we keep the faith? And So, hindi rin yung pala hope? regency, ano? Apo. So, term lang ninyo yun, no? Apo. Parang outside of the community life, pero nakasalang pa din kayo. And after that,
magpapatuloy pa ulit? Theology po. Theology So ngayon po, naman. nasa theology na po ako. Third year na po ako ngayon. Pasalamat ako kasi, kumbaga, mas may sense na sa akin tong pag-aaral ko ng theology kasi nakikita ko siya sa ginagawa ko sa apostolate, sa mga pakikisalamuha ko sa mga, na-apply ko siya sa So, pakikisalamuha ko sa applied mga theology na to. Opo. Part of your system na talaga, part of the community, part of everything, of every experience in life. So, anong inaabangan natin after your third year in theology? Opo, by God's grace and mercy, hopefully po ma-ordain po as a deacon this October po. Wow, let us praise the Lord. So, ang kausap natin ay ilang hakbang na lamang at mauordinahan bilang diakono. Opo. Tapos after nun, mag-iintay uli ng mahaba-habang panahon uli. Opo. Mga 6 months, ganyan po. Hopefully po ma-ordain po as a priest. Salamat sa Diyos. So Brother James, ang haba ng nilakbay ng iyong buhay. So nagsimula tayo dito, talaga joyful mystery. Di ba? Ang ganda-ganda ng kwento ninyo. Tapos sabi nga namin, part ka na ng birth ng church ninyo, di ba? Pero nakakagulat kasi hindi lang pala joyful. Meron din tayong sorrowful mysteries ng buhay at nakapaloob din doon yung resurrection din naman na inaabangan nating lahat. Tayo nasa Lenten period pa lang, di ba? Pero magkakaroon tayo ng renewal para ma-restore uli yung pag-asa natin at yung hope natin to the living God na bahagi talaga siya ng buhay ng bawat isa sa atin. So Brother James, sa iyong bokasyon, naging tapat ka talaga no? Since childhood hanggang sa puntong ito ng buhay mo. So, marami kami na nananalangin para sa bokasyon. Hindi lang ikaw, kundi sa mga bata no, na gusto talagang sumunod sa yapak ni Kristo. Mag-anyaya ka naman para sa mas marami pang bokasyon na alam nila may option din. Hindi lang sa parokya, hindi lang sa secular, Apo. pwede rin naman sa mga Heswita. Apo. Bali, kumbaga, ang isa sa napaka-mahalaga na narinig ko sa isang paring Heswita no, na nag-vocation promotion sa amin noon, hanapin mo kung saan ka pinaka-buhay, where you are most alive, where you're most happy, where is your passion, and that is where your heart is. Parang, at nandun rin yung bokasyon mo. No, pwede sa pag-asawa, pwede sa as a single blessed, pwede sa pagpapare, pwede sa religious. Pero hanapin mo kung saan pakiramdam mo makakapagsilbi ka ng buong buo sa Panginoon. Na kumbaga, nandun yung puso mo, nandun yung passion mo, nandun yung kaligayahan mo, na buong buo maibibigay mo ang sarili mo sa Panginoon. So kung pakiramdam niyo po, tinatawag po kayo sa buhay pagpapare o relihiyoso. Masaya pong buhay ito kasi nabibigyan po tayo ng pagkakataon na maglingkod at maibahagi sa ibang tao yung pagmamahal na naranasan po natin sa ating buhay. Salamat, Brother James, ha. Yung iyong mga kwentong buhay, lahat ng iyong pinagdaanan ay isang larawan talaga ng pag-asa. No, na talagang kaming lahat ay naa-amaze sa edad mong yan, paano mo kinaya? Paano mo kinaya? Parang we have no right to complain sa mga pinagdadaanan namin sa buhay. At lolos and lolas, nakikita natin ngayon ang apo ng bayan na si Brother James. Hindi lang siya apo ng bayan, anak din siya ng bayan, di ba? Suportahan natin ang bokasyon, ang panawagan ng Panginoon. Huwag tayo ang maging hadlang para makita nila yung liwanag, yung ningas ng pag-asa. Kasi tignan ninyo, kung tutuusin, masaya na yung buhay. Pwede na, comfortable life na eh. Pero, mas pinili pa rin niya yung daan na inihanda ng Diyos para sa Kanya. So, any parting words, Brother James? Opo. Ngayong panahon po ng Kwaresma, ito po ay pagkakataon para alalahanin at samahan natin ang ating Panginoong Jesus no, sa Kanyang pagbibigay ng Kanyang sarili. No? At makikita natin yun sa krus. No?
Para sa akin po yung krus, hindi lamang po siya simbolo ng paghihirap, ng pasakit, pero ito din po ay simbolo, nagpapaalala po sa atin ng matinding pagmahal ng Panginoon para sa atin, na tuwing makikita natin yung krus na ito, kung ano man naman mga pinagdadaanan po natin na hirap or pagsubok sa buhay, lagi po natin tatandaan na sinasamahan po tayo ni Jesus, ni Kristo sa ating buhay. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, Brother James, salamat sa mga reflections. Nagkaroon kami ng pagkakataon na magnilay talaga at makita yung kabuuan ng buhay. Hindi lang pagninilay na bumabalik sa nakaraan, pagbabalik tanaw, kundi paglalagom, yung tunay na kabuuan ng nangyari sa aming buhay, na meron palang mga nakatago pa na spasyo doon para sa ninanais iparating na mensahe ng Diyos sa amin. Thank you very much, Brother James, for being a face of the living Christ. Amen. So, meron ka bang panalangin na gustong ibahagi sa amin in your own words or from your own heart? Apo. Lagi po nating alalahanin na tayo'y nasa pagmamahal ng ating Panginoon. Sabay-sabay po sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa hapon na ito na ibinigay niyo po sa amin na makapagbahagi po ng aking karanasan, ng aking buhay, kung saan nagpatotoo po ito ng inyong matinding pagmamahal para sa amin, na sa kabila po ng mga pagsubok, mga hirap na dinaranas namin sa araw-araw, alam po namin na merong pag-asa sapagkat kasama po namin kayo, kapiling po namin kayo, sinasamahan niyo po kami. At kahit kailan, Panginoon, alam po namin hindi niyo po kami pababayaan. Panginoon, pinagdarasal po namin ang aming mga mahal sa buhay, mga tao po na sa pagkakataon po na ito ay may mga pinagdaraan ng sakit, pagsubok. Panginoon, naway patuloy niyo po silang samahan sa mga pagkakataon na ito at naway mabigyan po sila ng lakas at pag-asa. Patuloy po kami naway kumapit sa iyo sapagkat ikaw ang aming pag-asa, buhay at bukal ng pagmamahal. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So muli, maraming salamat, Brother James Augustus Santos, SJ. Maraming salamat. Sa susunod pong Lunes muli, bye-bye!